Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Hello po. Muli nagbabalik ang inyong lingkod. So, a blessed evening and to everyone and welcome po muli sa ating midweek worship and prayer. And a kind reminder lang po sa ating lahat, kung meron man po kayong invites tonight, yan our special guest, kindly use our chat box po in this platform para po ma-acknowledge natin sila later on. And before we start, I would like to encourage everyone na to open their video camera. Yan. Siguro mga kakain lang kaya nagre-ready pa lang. We understand you guys. So, yan. And once you're ready and settled, yan nga po, ina-encourage po namin na i-open po yung ang inyong video cam para po tayo magkakita-kita. And to keep your microphone on mute po. Yan, thank you po. And praise God po muli, sana tayo yan, unti-unting dumadami tonight. Yan, praise God. And all glory to God din po na magkaroon muli ng pagkakataon na magkasama-sama tayo tonight upang sabay-sabay nating maitaas ang kanyang ngalan at muli na namang magkaroon ng baon. Yan, magkaroon ng baon ng mabuting mensahe mula sa kanyang banal na salita. Yan. And tayo po ay mag-settle down na. Alisin ang mga distractions sa paligid, lalo na mga agam-agam. And tayo ay patuloy na lumapit sa presensya ng ating Diyos sa ating panimulang panalangin. Let's pray. O Father God, we acknowledge your holy presence sa tanging ikaw lamang ang aming dinadakila sa mga oras na ito. Kami pong lahat ay lubos na nagagalak sa pagkakataon na muli kami magkasama-sama sa platform na ito upang ibalik ang higit na pagsamba at makatanggap ng mensahe mula sa inyong banal na salita na magiging silbi muli naming kalakasan sa mga susunod na araw at paalala sa mga dapat namin isapamuhay na magiging liwanag sa mga taong nasa paligid at mga kasalamuhan namin. Aming Ama, kung nakikitaan mo kami ng anumang kamalian sa aming puso at isipan na magiging hadlang upang lubos kaming humarap sa iyo, at mga nakikita niyo po na hindi naaayon sa iyong kalooban, we humble ourselves, Lord. Cleanse us, O Lord. Patawarin niyo po kami, nawa sa mga pagkakasala na nagawa namin. Nawa, Panginoon, kami ay ilayo niyo sa kilos ng kalaban, lalo na sa mga oras na ito. Nawa, tanging kayo lamang ng iyong banal na espiritu ang malayang kumilos sa bawat isa na naparito. Lord, naway maging kalugod-lugod ang mga awit at salita na aming sasambitin. We thank you, Lord, sa buhay at kalakasan ng bawat isa na patuloy mong iniingatan. Also, Lord, we thank you sa walang sawang pagmamahal at pagbibigay ng grasya sa bawat isa. We commit and lift up to you, Lord, ang gawain ito, including the Wi-Fi connection of every household, at patuloy po na kayo ang maitaas, ang maging sentro ng aming worship and prayer. Patnubayan niyo din po ang mga taong gagamitin niyo mula sa akin, Panginoon, sa praise and worship team, sa mga materyales na gagamitin namin, at gayon din sa magbabahagi ng iyong banal na salita na si Elder Mark, at sa lahat na magiging kabahagi ngayong gabi. May we only focus on you, Lord, steady our hearts, and upang lubos naming matanggap at maunawaan ang iyong mensahe sa aming lahat. Muli, Panginoon, tanging ikaw lamang po ang maparangalan namin ngayong gabi, at itataas namin ang gawain na ito sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tanging tagapagligtas. Amen and amen. Magandang gabi pong muli sa bawat isa. Tayo po ay muling aawit sa ating Panginoon.
Let us sing together. Nais ko lamang po munang ibahagi ang verse na ito. In Psalms 145 verse 1 in NASB version, it said, I will exalt you, my God, the King, and I will bless your name forever and ever. Tayo po'y umawit sabay-sabay. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. All glory to God. Atin pong patuloy na awitan ng ating Panginoon. In Deuteronomy 31 verse 8, Deuteronomy 31 verse 8, it said, It is the Lord who goes before you. He will be with you. He will not leave you or forsake you. Do not fear or be dismayed. All glory to our God. Let us sing to our God, to the highest. Let us worship our Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong pagmamahal at paggabay, Panginoon, sa aming lahat.
are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'll carry it in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I carried in everlasting arms. You'll never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. You'll never let me go through it all. Pagdaanan, malapas ang problema kami sa buhay. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Thank you so much, O God.
Jesus. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Sa Jeremiah 29:12, then you will call upon me and come and pray to me and I will hear you. Purihin po ang ngalan niyo aming Ama. Kayo po ay tapat magpakailanman sa pagtugon sa aming mga panalangin at pagdinig sa aming mga panalangin. Hallelujah. Lord, we come before you asking for your forgiveness, for we have sinned and fall short from your glory. Nawa ang bawat salita na marinig mo sa pasasalamat at pananalangin namin ay magiging kalugod-lugod po sa inyo. Ama, kami po ay nagpapasalamat sa kagalingan from high fever at nakalabas na rin po sa hospital si Zian Carl Estoloso. Gayon din po, nagpapasalamat po kami Panginoon sa bagong Bible study group sa tahanan po ng De Los Santos family. Tunay nga o Diyos na kayo ay tapat at mahabagin. Our Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, our Yahweh Shalom. Maraming salamat Panginoon sa kasagutan ng aming mga panalangin. May it serve as a testament of your abundant grace. Maraming salamat sa aming mga trabaho na siyang daluyan ng iyong biyaya sa amin, sa aming pamilya at sa mga taong aming nabahagian ng mga biyayang ito. We also pray, Lord, for those still seeking jobs na katagpuin niyo po ang mga pangangailangan nila at ipagkaloob ang ninanais ng kanilang puso. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na ginawa mo sa mga anak mo. Sa nabanggit ko po kanina, ito po ay patotoo na wala pong imposible sa inyo kapag niloob niyo po, Panginoon. Sa mga kapatiran na meron pa rin pong mga karamdaman, we pray that you will extend your healing hands to them. Sa kay Abby Garcia po, Panginoon, healing sa mataas na fever. And we are praying, Panginoon, for favorable na maging maayos po yung lab test results. Kagalingan din po at swift recovery kay Elder Len at sa mga ibang anak niyo pa po, Panginoon, na merong karamdaman po ngayon. Lord, bigyan niyo po sila ng comfort, Panginoon, at ipadama niyo po sa kanila, Panginoon, iyong pagmamahal, ang inyong care, Panginoon, yung kalinga niyo po, Panginoon, sa panahon na ito na nag-aalala po sila, Panginoon, sa kanilang health, Panginoon. Lord, we also want to extend to you, Panginoon, our prayers, Panginoon, sa mga manggagawa niyo po, Panginoon, from the pastors to the missionaries, Panginoon. Panalangin po namin, Panginoon, yung protection niyo po palagi, Panginoon, sa mga missionary pastors, Panginoon, sa mga persecutions na nararanasan nila, Panginoon. May your comfort be upon them, Panginoon. May your provisions be upon them. Sa mga pastors po namin here sa FCC, Panginoon, sa FCC Abu Dhabi at sa lahat ng daughter churches po ng FCC Abu Dhabi, Panginoon, we pray, Panginoon, for your wisdom, Panginoon, sa kanila, sa kanilang sa appointed task, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa kanila, Panginoon, na siyang gumabay at siyang mamuno, Panginoon, sa inyong mga tupa dito sa UAE, Panginoon. We pray na patuloy niyo po silang gamitin at tanging katotohanan niyo lang po ang siyang marinig namin sa kanilang mga mensahe, sa kanilang mga bibig, Panginoon. We pray for good health, Panginoon, and we even pray, Panginoon, to extend it, Panginoon, to their respective families, Lord. Dalangin din po namin, Panginoon, ang mahal po naming bansa, Panginoon, na Pilipinas, Panginoon, sa mga kalamidad na nararanasan namin. Recently, Panginoon, yung baha
gawa ng La Nina, Panginoon. We pray, Lord, na yung mga biktima, yung mga nasalanta, Panginoon, ay bigyan niyo po sila ng comfort, Panginoon, at maging sana matugunan po yung mga pangangailangan nila, Panginoon, ng aming gobyerno, Panginoon. We pray, Panginoon, sa mga leaders namin, from the President, Lord, down to the smallest unit, Panginoon, smallest government official, Panginoon. We pray, Lord, for wisdom, Panginoon, sa kanilang decision making. And we even pray, Panginoon, na sana ay matapos na po at mawala na po yung mga corruption, Panginoon, sa Pilipinas, Panginoon, sa gobyerno po namin, Panginoon. We also pray, Panginoon, sa kapayapaan sa bansa namin, na sana po ay um, matigil na po, Panginoon, yung hostilities, Panginoon, between the Philippines and China, Panginoon. Sana tuloy-tuloy po yung de-escalation at sana makuha po lahat sa diplomacy, Panginoon, na maging maayos po ang relasyon, Panginoon, between these two countries, Panginoon. Lord, dalangin din po namin ang bansa kung saan narito po kami ngayon, Panginoon, sa UAE. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang bansang UAE ay siyang nagbigay sa amin ng trabaho, Panginoon, na siyang daluyan ng inyong biyaya, Panginoon, sa amin, sa aming families, Panginoon, at sa mga tao na natutulungan namin, Panginoon. Please continue to give wisdom, Panginoon, sa UA leaders, Panginoon, na maging patas, maging maayos, Panginoon, yung pakikitungo, Panginoon, sa mga expatriates dito, Panginoon, sa UAE, Panginoon. Maging dalangin din po namin, Panginoon, yung na sana mawala na po, Panginoon, yung restrictions, Panginoon, sa places of worship, Panginoon, na magiging malaya po kami, Panginoon, na sumamba, Panginoon, sa inyo, Panginoon. Sana hindi lang po siya ma-restrict dun sa certain places, Panginoon. Sana manumbalik, Panginoon, na pwedeng may sagawa sa hotels and even sa events na mga locations and places, Panginoon. Sana ma-reverse po, Panginoon, yung decision na ito, Panginoon, sa UAE. Lord, patuloy din po namin pinapanalangin ang inyong bansang pangako, Panginoon, ng Israel, na sana huminto na po, Panginoon, yung kaguluhan doon, kung ano man yung mga gawa ng mga teroristang grupo, Panginoon, sana ay matapos na po ito, Panginoon, matapos na po yung kaguluhan sa bansang Israel, Panginoon. And Lord, above all, Lord, we pray na sana matagpuan at ma-acknowledge, Panginoon, ng mga Israelites, Panginoon, yung matagal na nilang hinahanap, Panginoon, yung matagal nilang inaantay na Messiah, Lord. At kayo yun, Lord Jesus Christ, sana maunawaan nila at tanggapin nila, Panginoon, dahil kayo lang po ang siyang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan sa bansa po nila, sa lupa po nila, Panginoon. Lord, itinataas po namin din sa inyo, Panginoon, yung gawain namin tonight. Sana ay ma-bless po kami sa mensahe na gusto niyo pong iparating sa amin, Panginoon. And tanging pangalan niyo lang po ang siyang maitaas, ma-magnify, ma-bless, ma-exalt, Panginoon. This we pray to the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. And amen to that. Thank you po, Sis Beth, for our worship song, and to our Elder Mark for that meaningful prayers. Thank you po. And tayo po dadako sa ating announcement. It seems like naman po wala tayong special guest or visitors yan tonight. So tayo po dadako sa ating special announcements na I believe po ay na-announce na rin po ng malinaw ng ating Elder Pinky last Saturday. And I just want to repeat it again tonight. August month is the month of the mission and evangelism. And we believe na this month is one of the important months sa ating church kasi this month will empower our great mandate na binigay sa atin ng ating Panginoon, and to fully encourage everyone na gawin yun, lalo na sa buwan na ito. Yan. And as announced last Saturday din nga po ni Elder Pinky na meron po tayong 3 parts or area na kung saan tayo ay hahayo
o mag-share ng gospel, salvation, and the good news na lahat tayo ay tinatamasa natin ngayon. Mapakahit saan within the area na belong tayo. So, during the dates po na makikita nyo sa ating screen. So, ongoing na po ang mga taga-South. Yan, like the Discovery Gardens, Dubai South, IMPZ, The Gardens, Jebel Ali, DIP, and Abu Dhabi, which is within August 4 to 10 po sila hahayo. And sa 11 to 17 of August, sa may area naman po ng Al Barsha, Ticom, Al Quoz, International City, and last but not the least, sa area po ng Al Nada, Sharjah, Deira, Riga, Burdubay, Al Qusais, which ay gaganapin po sa within August 18 to 24 po siya, na talagang na mas madami na church member na naparoroon. At hindi naman porket wala tayo sa schedule na yon, syempre meron pa rin tayong important tasks sa mga hindi pa naka-schedule na to pray for them, dun sa mga naka-schedule dun sa lugar na yon para sa wisdom at pagsama sa kanila ng Holy Spirit na kung saan sila mag-share o kung saan sila pinapapunta ng ating Panginoong Jesus. Yan. And sabi nga po sa Matthew chapter 9 verses 37 to 38, then he said to his disciples, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. So talagang ito yung unang ginawa ng ME team, kasi ito din yung pinakakailangan nating gawin upang mas malaganap pa ang salita ng ating Panginoon at ang salvation na binibigay niya na free para sa lahat. Yan. And for our next announcement, all glory to God po sa mga BS Care Group na successful na pong nakatapos sa kanilang BS Friends Day. At dun po sa mga hindi pa, katulad namin, yan, meron pong gustong i-share na suggested program ang ating ME team na pwede po nating gawing basis para sa magiging flow po ng ating BS Friends Day. So, may chance pa po tayo until August 16 upang isagawa po itong gawain na ito. Yan po, take a screenshot po as our reference. And next. Yan, wag po agad kayong aalis. After worship celebration on our 2 Saturdays on August 17 and 24, after our worship celebration, as we will have huddle time to share our stories. Lalo na rin, you could share din also yung mga na-experience nyo dun sa paghahayo nyo, and also lahat ng mga na-experience nyo in doing your own mission. Yan. And also, we have our prayer week starting August 25th to 30th of this month. And sabi nga po dito na let's tell Jesus about them before we tell them about Jesus. So dapat tayo muna yung nangunguna na isabi yun, na i-surrender sa Lord yung mga tao na binibigay sa atin ng Lord. At dito rin natin sisimulan na sama-samang ipanalangin sila prior to our main Friends Day on 31st of August sa ating worship hall. Yan po, yung next na slide po. Yan. So, after that prayer week po, yun po yung gagawin po natin. Pagpapanalangin muna natin yung ating mga invites. Our friends, our families, flatmates, workmates, pwede po natin silang i-approach para po sa ating Friends Day na gaganapin nga po sa 31st of August, our last Saturday of this month sa Voice International at 2:30 p.m. Yan po. And next. And be reminded, yan, talagang ilabas yung mga pang-screenshot nyo dyan, pang-picture, na dalhin natin to for this whole month na be prayerful, be intentional, be mindful, be confident, and be ready. Yan. So, yan po yung lagi natin tandaan. Sabi nga ni Elder Pinky last Saturday na
nasa atin ang favor ng Panginoon kasi bukod sa binigyan tayo ng 5 weeks this month para mas marami tayong magawa, ay talagang binigyan din ng wisdom ang mga taong ginamit niya sa ating church upang punong-puno tayong magkaroon ng activity this month para ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. So, yan po. Salamat. And sa pagpapatuloy po ng ating apologetics na nagsimula na rin po tayo with the topic, What Makes a Christian a Christian? Yan po, ang susunod na session po natin ay sa August 12 and 26. Yun po ay both Mondays at 8 p.m. via Zoom po. So, convenient po sa lahat. Ito rin po ay magiging malaking tulong sa lahat ko para maging baon natin sa ating paghahayo. Yan. And next po, yan. And I believe po lahat po ng mga BS leaders, nakita nyo na po yung announcement ni Ate Alicel na our next series for our Bible study is about Archippus Awakening. But before that, they will announce din po yung they will announce din po yung schedule for this next series. But before that po, we will have a 30-minute info session on August 10 after the worship celebration para mas advance po tayo na malaman kung ano pa po yung pag-uusapan natin for this next series. Yan. Next po. So yan, praise God sa lahat ng mga announcement at talaga napakapuno talaga ng ating gawain for this mission and evangelism month. So I pray na lahat ay patuloy na iluhod sa Panginoon ang ating gawain na ito. And tayo dadako sa ating testimonies. It is our privilege to bring back all our praises and share God's greatness through our testimonies. Tunay nga po na every day is a blessing and we wanted to hear it from you. So please unmute your mic po kung sino po ang excited na mag-share ng kanilang testimony. Maximum 3 po. Ako na, darling, sis. Sige. Sobrang excited ba? Ayun, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Syempre, yung mabigyan tayo ng pagkakataon na umawit at sa tuwing nagkakaroon po tayo ng chance na mabigyan ng assignment to worship our God, syempre dapat excited tayo dyan. At yun ay lagi po ako nagpapasalamat sa mga ganitong privilege po. And I thank God sa kabutihan niya sa pamilya ko. Nung nakaraan na nakatapos ng gumraduate yung aking college, salamat sa Lord. Yung apo ko nakatapos na rin ng kanyang 2nd year birthday. Ayan, 2 taon na ang aking apo. At thanks God sa gift of life na ibinigay niya sa aking apo. At thanks God din sa pagsama niya sa akin sa pagbiyahe-biyahe ko galing dito ng Abu Dhabi pa Dubai. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon kasi nga, gaya nung sinabi ni Sis Angie kanina, mag-pray muna. Kasi nga hindi ako makasama nung nakaraan. I mean, kung sakali man na hindi ako makasama sa paghayo dyan sa Dubai, sa bus, nag-pray ako, sabi ko, Lord, nawas, tuwing sasakay ako ng bus, bigyan mo ko ng taong makakausap, yung taong tatanggap sa'yo. At all glory to God, sa pagpunta ko sa Dubai nung Friday, may nakausap ako, nakasabay ko siya, papunta daw siya ng airport. Tinanong niya ako, tamang-tama, nagsabay na kami pumasok ng bus, dahil di niya alam papunta ng Terminal 2. Tapos, yung nasakyan ko pala, Algubayba, hindi pala siya pa IBN Batuta. So, ang nangyari, na-late ako, dapat pupunta ako kila Elder Pinky kasama ni Sis Annabel at saka ni Tor Lian na magpa-practice kami. Pero hindi na ako natuloy sa kanila kasi na-late ako, napunta ako ng yun na nga, pa-Algubayba. So, ang first stop niya ay sa Max. Tamang-tama, yung nakasabay ko ay hindi niya pala alam ang pagpunta doon. Kaya siguro, kalooban na rin ng Panginoon na masakay ako sa bus na yon para i-guide ko siya. At the same time, na-share ko din si Jesus sa kanya at all glory to God, tumanggap siya sa ating Panginoon. Siya po ay taga rito sa Abu Dhabi at siya ay isang teacher. Pero ang kanyang trabaho ay coach. Coach siya sa swimming. Yan. And
nakakatuwa lang kasi hindi ko alam na teacher siya. So, sobrang excited ko na i-share si Jesus sa kanya. Hindi ko alam kung anong status niya, kung but napaka bukas ng puso niya. At talagang sa bawat sinasabi ko sa kanya, ninanamnam niya. At ang sabi ko sa kanya, mahalaga na may relasyon tayo sa Panginoon. Oo, napakaraming mong achievement at yan ay napakaganda. Sabi ko sa kanya, pero higit na mabuti sa Panginoon kung may relasyon tayo sa Kanya. Kaya all glory to God, nang tinanggap niya ang Panginoon, sabi ko sa kanya, I have church in Dubai, kaso Abu Dhabi ka, I have church in Abu Dhabi. Marami akong church na naibigay sa kanya. So, kung maisasama ko siya sa Dubai, Abu Dhabi, dito ko siya madadala. So, in-invite ko siya sa ating, Bible study. Sabi niya sa akin, basta hindi siya busy, mag-i-in siya. And kung sakali, maisama ko siya dito, baka dito siya sa Abu Dhabi. And nung pabalik na ulit ako ng Abu Dhabi, nung gabi na yon, meron na naman ako nakasabay sa kadaldalan ng inyong ating, ayan. Nasharean ko na naman siya na word of God. Si Mona naman. Nakakatuwa lang kasi bago pa kami nag-umpisa yung conversation namin, siguro na masyado na siya na komportable sa akin. Na marami siyang nasabi. So, ayun. Sabi ko, Lord, ito na yung chance ko. Thanks God. Tumanggap din siya sa ating Panginoon. So, ini-invite ko siya sa BS Care Group. Then, kaso, wala naman daw silang maayos sa internet. So, sige, sabi ko, dadalhin na lang kita sa church. Baka ngayong Sabado, madala ko kasi lagi siya nagdo-Dubai, pero taga rito din siya. Ayun, ang sarap lang talaga na yung kapag nag-pray ka ng buong puso, ang God talaga nangungusap at gagawa, bibigay niya kung ano yung gusto mo. Eh, sabi ng Lord siguro, sige ha, sabi ko sa Lord, Lord, travel po ako ng travel, pa Dubai, Abu Dhabi, Dubai, Dubai, Abu Dhabi, Abu Dhabi, Dubai. Bigyan niya na lang po ako na makakausap para makapag-share na po ako ng gospel. Sabi ko, thanks God, nakadalawa ako. So, let's see, baka ngayon ulit, makibigay si Lord, papunta ko uli ng Dubai. And lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon sa kanyang katapatan, sa kanyang kabutihan. Lahat po ng papuri at pasasalamat ay tinataas ko po sa ating Panginoong Jesus. Yun lang po. Yun. Salamat po, Ate Beth, na nagkaroon tayo ng sample. Kayo po mangyayari sa ating huddle time. So, ayan. And talagang punong-puno ang pagpapala kidding aside, punong-puno ang pagpapala sa inyo, Ate Beth, kasi lagi kayong nangunguna sa ating testimony. Kaya laging nasa inyo ang Panginoon. Praise God. So, susunod daw po si Kuya Pat, si Boss Pat. Yung bilis na Ate Beth eh. Yun nga, kay Lord ang mataas na puro salamat kasi finally answer prayer na dumating na yung, ay nakuha ko pala kanina yung car na medyo matagal ko rin hinintay. Pero yun, finally, nandito na siya sa bahay. Sa sarili ko, tawag dito, parang I know na hindi naman ako deserve sa mga ganitong mga blessings ni Lord. Pero tunay na napakabuti ni God kasi binigyan niya ako ng ganitong blessing. At yun, sa journey na yun, salamat sa mga tao na nagpasakay sa akin kasi nga walang sakyan. So, ayun, sa mga nag-hatid, sundo, walaan niyo kung sino kayo. At during din sa paghintay na yun, talagang napabuti ni Lord kasi hindi ko na kinailangan mag-rent a car. Kasi sa first week, pinagamit sa akin yung company car. Then after nun, libreng car lift naman papunta tsaka pabalik halos ng papunta ng opisina at pabalik naman ng bahay. So, ayun, balik no more passenger na. So, balik driver na ulit, balik pagod. Kay Lord lamang pinakataas na papuri at pasalamat. Yun naman, mabruk. Brother Pat, talaga namang praise God sa another blessing, malaking blessing sa'yo, sa iyong buhay. So, praise God. So, sino po, salamat for sharing. And who else po gusto mag-share ng kanilang testimony? Bibigay ko na. Kasi kanina pa naman nagsasalita, so bibigay ko na yung slot ko. Meron pa po ba? Yan. Talaga ba? Yan. Kung wala na, ano lang, short. Ayun, ang aking butihing asawa, nagsenyas din eh. Na multimedia natin tonight. Tingit muna siya. Tanggalin ko muna yung. Kinakain ako ng blur. Ayan, magandang gabi po sa lahat.
Nagpapasalamat lang po ako sa Lord sa karagdagan na taon sa amin pong dalawa ni Ola, na nag-celebrate po kami nung nung weekend and then nung Monday. And then maraming salamat din sa Lord sa provision, sa buong taon ng pagpapala niya sa amin, sa kalakasan, sa kagalingan, sa trabaho po, na patuloy niya pong binibigay yung mga needs po namin sa every month na dumadating is natutugunan lahat ng pangangailangan. And then yun lang po, papurit pasasalamat sa Panginoon. Yan. Praise God. So, hindi na ako yung nagsalita. Yun din yung sasabihin ko talaga. So, praise God sa faithfulness sa buhay ng aking asawa, pati na rin kay Ola sa kanyang maayos na growth. Yan po. So, praise God and all glory to God sa lahat ng mga napakinggan Miss natin. Angie, pwede humabol? May nakalimutan ako. Sandali lang. Hindi na, ikaw pa ba? So, sobrang excited ko. Yung visa ko po pala ay inuumpisahan ng i-process. Ayan. All glory to God. From 15,100, na-reduce po yung fines ko ng 1,215 dirham na lang ang binayaran namin. At tunay na napakabuti ng Panginoon. Talagang sobrang nagpapasalamat ako sa Panginoon sa lahat ng mga prayers ninyo from Dubai to Abu Dhabi. Maraming kasi ako mga kaibigan talaga ng mga may churches din. At talagang Lord is really, really faithful. Salamat sa kanyang kabutihan sa buhay ko. Yun lang po. Praise God. Para sa'yo talaga tong part na to, Ate Beth. So praise God. Nagpupuri kami sa sa answered prayer na yan sa'yo. Thank you. Thank you, Ate Beth, for sharing and for everyone. At lahat naman tayo pinagpala. So tinataas natin ang mahigit na papuri at salamat sa ating Panginoon. Tayo po'y dadako naman sa ating corporate prayer. So before we proceed po, I will mention each prayer focus po na nasa ating screen ngayon. And please unmute your mic po at sabay-sabay po tayong magpakumbaba at manalangin. So let us all pray. Panginoon, tunay nga pong ikaw ay mabuti at tapat magpakailanman at ikaw lamang ang may hawak at kapangyarihan sa bawat pangangailangan ng iyong mga anak. We humbly come to you, Father God, in prayer as one family and church, to lift up all the prayer focus that we're about to surrender on you, as you are the merciful and loving God. Let's pray for our family, for the restoration within the family. Let's pray. Lord God, tanging sa inyo lamang po. Nataas po, Lord God, kayo lang po may kakayanan, Lord God, upang magkaroon po ng maayos na restoration. Salamat sa iyo, Panginoon. You will restore, Panginoon. Relationship, May Panginoon, with the family, Lord God. wait, Lord God, Di pa kapaunawaan, Lord God, mailagay conflict, namin sa Panginoon, iyo, Lord family. God, Prayer that will restore, Panginoon, pamilya, Lord God, lalo na po ng mga kasama namin sa patuloy, church. Lord, ikaw maging sentro, Panginoon, ng mga pamilya, Lord, patuloy na encourage bumayan and ng strength, pag-ibig Lord na mula sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, na maging step up, Lord God, to restore your families, Lord God. Patuloy ka namin isip, Salvation, Panginoon, sa bawat pamilya po namin, Panginoon. And let's pray for the effective and efficient decision making for our family. Let's pray. Lord, din namin dalangin, Panginoon, at tuloy magbibigay ng wisdom, Lord God, knowledge, patuloy Panginoon, po ng kami mga bigyan ng pamilya, lalo dito Lord sa God, families, Panginoon, po, evaluate po. Mga magkaroon miyembro ng aming mga pamilya, decision, Panginoon, na whenever we will do decision making, lalo na Panginoon, po dalangin sa ko mga po, pamilya, Lord lagi God, kami seek sa makakaranas iyo, Panginoon, ng lagi namin isip yung higit kalooban mo, na yung paraan mo, problema o Panginoon. unos, Lord God, At sa kanilang dalangin ko po buhay. na nawa, Lord God, Magbigay sa kanila bawat ng gagawin namin, yung bawat Lord God, decision kalinawan sa making kanilang namin mga gagawin, malaki Lord maliit God, or maliit, upang magkaroon Panginoon, po dalangin ko po na andun yung pagpapala mo, Panginoon, yung blessing mo, Lord God, at tuwa, laging Lord, kasi kami after kung ano yung nais mo for us, Panginoon, sa sitwasyon lahat namin, ng sa kailangan ano mo, nilang Panginoon, Lord, na gawin decision po. nakaharap namin, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, bless ang bawat isa, Panginoon. And let's pray for the basic needs and provision and as well the safety and health of all the families. Let's pray. Lord, tinataas po namin sa iyo ang bawat pangangailangan, Panginoon, Yung sa mga kanyang pamilya, pamilya ng mga Lord God, ikaw po yung source ng lahat ng bagay, Panginoon. nakakaram, Lord God, ng kanilang pangangailangan. Lord God, Kailangan, Panginoon, even kami their at safety yung and aming health. mga pamilya, patuloy mo papalaan yung aming mga work, Panginoon, na patuloy naman yung dali ng pagpapala mo, Panginoon. At naraigin po namin, Panginoon, yung patuloy ng protection, yung safety ng bawat isa sa amin, dito sa lugar, na naglalagay kitang family namin sa Pilipinas, Lord God, at
you'll protect. And patuloy, Lord, na Entrust to you, maratasan Lord pa God, ng ang bawat aming isang pamilya, pamilya Lord namin. God, as we pray. Safety na bumabala sa iyo. We continue to pray for good health din, Panginoon. Patuloy, Lord, ikaw po mag-iingat sa amin mula sa mga kasakitan at karamdaman, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong pagpapala. Dahil patuloy na lumapit sa presensya ng ating Panginoon. Patuloy nga po kaming lumalapit sa iyong banal na presensya, and we believe, Lord God, na ikaw ay kasalukuyang nasa aming kalagitnaan at iyong lubos na napakinggan ang bawat sinambit naming panalangin sa bawat pamilya na meron kami, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, na isa nga po sa mahalagang ministry na ibinigay niyo po sa amin ay ang aming pamilya, Lord God. Nawa tulungan niyo po kami at gabayan upang magkaroon ng daan, Lord God, or ng way, Lord God, for their restoration, Lord, sa mga members po na hindi pa po nakakatanggap or hindi pa po makatanggap sa iyo, Lord God. At Lord, bigyan mo kami ng courage and strength to share the salvation and to have a life, Lord God, with you, Lord God, na patuloy namin rin pong nararanasan, Lord God. Nawa po ay sila rin po ay maranasan nila, Lord God, ang buhay na meron kami na may Diyos sa buhay namin, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, for the wisdom, Lord. May it be upon us, Lord God, and to have an effective and efficient decision po, Lord God, sa bawat desisyon o sa bawat pagkakataon, Lord God, na kailangan namin, Lord God, ng karunungan na nanggagaling lamang sa inyo, Lord God, lalo na po sa mga unos, sa mga problema, Lord God, na aming nararanasan po, Lord God, sa aming kanya-kanyang pamilya po, Lord God. Kayo po magbigay ng maayos na kasolusyonan po, Lord God, ng kaayusan po, Lord God, upang po ay ito rin po yung magiging way, Lord God, to have the restoration, Lord God, in each of the family, Lord God, na meron kami. And Lord, we pray, Lord God, and we humbly asking for your everyday provision, safety, and good health in our family, Lord God. Tinataas po namin and we trust to you, Lord God, every family that we have, Lord God. In this we pray in the powerful name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. And in reverence to the reading of God's Word, kindly open your Bible to Book of Acts, chapter 1, verse 8. I repeat po, from the Book of Acts, chapter 1, verse 8. And I'll be reading in New King James Version. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Praise be to God for the reading of His Word. May I call on our invited special guest speaker tonight, one of the tent makers, and he's one of the elders of our Mother Church, Elder Mark Kapaning, for the proclamation of our God's Word. Maraming salamat, Sis Angie. So, sa muli po, isang masaya at mapagpalang gabi, FCC Dubai, sa mga prayer warriors ng FCC Dubai. And thank you for this opportunity na makasama ko kayo ngayong gabi at maibahagi yung salita ng ating Panginoon. Kumbaga naaalala ko tuloy ngayon yung kung kailan nag-start ang ano, 'di ba, kung maalala niyo pa yung Ignite prayer meeting. 'Di ba? Ignite pa yung tawag natin dati, hanggang sa ngayon ay naging ano na siya, midweek worship and prayer celebration. We all know that the Lord is good and faithful sa mga anak niya, lalong-lalo na sa inyo, sa mga prayer warriors ng FCC Dubai. Allow me to begin with this short story. Okay lang naman yung sounds, di ba? There is a story of a farmer who had a horse that ran away. His neighbor came by and said, "Oh, what a bad luck." The farmer replied, "Maybe." The next day, the horse returned, bringing with it 3 wild horses. "What great luck!" the neighbor exclaimed. The farmer responded, "Maybe." The following day, the farmer's son tried to ride one of the untamed horses, was thrown off and broke his leg. The neighbor came over again and said, "What terrible luck." The farmer simply said, "Maybe."
The day after, military officers came to the village to draft young men into the army. Seeing the son's leg was broken, they passed him by. The neighbor congratulated the farmer on his good luck. The farmer again said, maybe. This story illustrates how unpredictable life can be and how quickly our circumstances can change. In a world that seems more unpredictable than ever, each day brings new challenges and uncertainties, whether it's economic instability, natural disasters, or global conflicts. We find ourselves often overwhelmed by the rapid changes and unforeseen events that shape our lives. But in the midst of this unpredictability, we are reminded of the one constant, unchanging truth, God's presence and his unwavering love for us. As we navigate these turbulent times, let us turn our hearts and minds to him, seeking his guidance and finding solace. Admit lang natin si Pat. Finding solace in his eternal promises. So please join me in prayer. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude and awe. You are the sovereign Lord, creator of heaven and earth, and we acknowledge your supreme authority over all things. Lord, we thank you for the gift of your Son, Jesus Christ, who has commissioned us to go into all the world and make disciples. We are humbled by this calling and recognize our need for your strength and guidance. We ask that you open our ears to hear your voice and open our hearts to receive your truth. As we hear your message, remind us of your sovereignty and the power of your Holy Spirit. Empower us to step confidently into your mission and unafraid of the uncertainties of this world, because we trust in your unchanging nature and your ever-present help. May this message inspire and equip us to be bold witnesses for you, reflecting your love and grace in every aspect of our lives. We commit this time to you, O Lord, and pray that everything said and done here will bring glory to your name. In Jesus' mighty name we pray, amen. Not too long ago, hindi naman ganun katagal, I joined the Tent Makers Ministry, aligning with FCC Abu Dhabi's vision to plant churches across all seven Emirates. Our outreach began in Al Ain, then followed by efforts in Dubai, Sharjah, and Ajman. I served at FCC Dubai for nearly a decade, and during this time, I often wondered about my next assignment. Would it be Ras Al Khaimah, Al Quwain, or the distant Fujairah? The thought of traveling to these far-off places, facing physical exhaustion, and starting anew without knowing anyone made me anxious and fearful. Parang lagi kong sinasabi, I hope to remain in FCC Dubai indefinitely. Kasi parang inisip ko talaga na, kasi dati pa nga very exhausting na yung traveling from Abu Dhabi to Dubai and then going back to Abu Dhabi, di ba, sa madaling araw. Tapos sabi ko, paano na lang pag sa Fujairah or sa Ras Al Khaimah, ano na lang kayang mangyayari sa amin? So yan yung mga worries ko dati nung mga panahon na yun. However, the time eventually came for me to return to Abu Dhabi. That was in 2018, if my memory serves me right. And I took a brief rest from the ministry. Nagpahinga ako dahil napagod. Pero wag niyo akong tularan, ha. But no matter how hard we try to distance ourselves from God's calling, He finds ways to bring us back on track. Kasi nung kinausap ako ni Pastor Francis na bumalik, actually yung agreement namin is babalik ako sa ministry pero sa finance, hindi sa tent makers. And then
hindi ko lang alam kung bakit napunta ako ulit sa tent makers. So, I believe talaga na kahit ano yung escape mo or ano yung gagawin mo para, alam mo yun, ibabalik ka talaga ng Panginoon kung saan kanya tinawag. And then, what was once just a vision, i-ano ko lang muna pala to ha, i-share ko lang muna yung ano natin. Ayan. And what was once just a vision, yung vision ng FCC Abu Dhabi before na magkaroon ng churches in all 7 Emirates, now become a reality thanks to God's faithfulness in keeping His promises. So ito na po ang FCC Northern Emirates. We currently have thriving outreaches in Ras Al Khaimah. Ito po ang sa Ras Al Khaimah, ang Redeemer and King Bible Study. Then we have also the Fishers of Men. Ito po, the Fishers of Men, Warriors of God Bible Study. Ito naman po sa Al Quwain. And ito naman po ang Fujairah PS sa Fujairah. Soon, there will be a regular monthly worship service sa Fujairah starting po this August 24 with hopes of similar services in Al Quwain and Ras Al Khaimah. This journey has not been without its challenges, but FCC's resilience and faith have seen us through. So maraming salamat po. Alam ko po na malaking bahagi ang FCC Dubai. Maraming salamat po sa inyong prayers at sa inyong walang tuloy-tuloy na suporta po sa tent makers. And then last July 27, we celebrated the first anniversary of FCC Northern Emirates. And as I reflect on this milestone, I remember my prayer during the celebration. Very vivid sa memory ko yung prayer ko. First, I thank God, the Father, for making all this possible. What seemed impossible to us, He accomplished by His grace. Secondly, I express my gratitude to our Lord and Savior Jesus Christ for the opportunity to be part of His mission, to serve Him faithfully as we await His second coming. And lastly, I thank the Holy Spirit for being our protector and leader throughout this journey. The reason kung bakit binanggit ko po ngayon yung prayer ko during the celebration kasi it encapsulates tonight's theme, yung sa message po natin, yung God's sovereignty, the power behind bold missions. It reminds us that our achievements are not of our own doing but are made possible through the divine guidance and support of the Holy Trinity. As we look forward to the future, let us continue to rely on God's power and grace to guide us in our mission, knowing that with Him all things are possible. Ngayong gabi, we will explore 3 key points about the power behind bold missions. This message serves as a reminder of how Christians tayo should respond to the unpredictable world we live in. Despite the brevity of this message, maikli lang po yung mensahe sa gabing ito, but I pray that it will empower each one of us doon sa mensahe na gustong iparating sa atin ng Panginoon. The book of Acts chapter 1 verse 8, it reads, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth." This verse not only highlights the promise of the Holy Spirit, but also sets the stage for the global mission entrusted to every believer. Banggitin po natin ulit, to every believer. So hindi lang po ito sa mga tent makers or sa mga taga-mission and evangelism ng FCC Dubai, kundi lahat po tayo. It reminds us that our ability to step confidently into the world despite its uncertainties is rooted in the power and sovereignty of God. So the first point na pag-aaralan natin is the sovereignty of God.
Ano ba yung God's sovereignty? God's sovereignty means that He is in complete control over everything in the universe. This includes the past, the present, and the future. Nothing happens without His knowledge and permission. This truth is crucial for us as we face the unpredictable nature of our world. When we grasp that God is sovereign, we find the courage to face any challenge, knowing He is with us. Just like dito sa sinabi sa Isaiah 46:9-10. I am God and there is no other. I am God and there is none like me. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand and I will do all that I please. Grabe, di ba? Very reassuring ang salita ng Panginoon. Maraming mga bagay, maraming mga pagkakataon na pinahihintulutan ng Diyos na mangyari. Dahil kasama ito sa plano niya, may mga bagay na hindi natin naiintindihan, madalas nakakapagtanong tayo, bakit inallow yun ng Panginoon? Hindi ba parang unfair yun, katulad na lang yung mga naririnig natin or nababasa natin ng mga persecutions among Christians, yung mockery, di ba? Just like what happened recently sa Olympics, yung oppressions, yung relationship betrayals, di ba? Church divisions. Hindi ko na kailangan na iisa-isahin pa. Alam natin kung ano yung mga bagay na nakakapagpabagabag sa atin sa mga panahon ngayon. At ang dapat lang natin maunawaan na ang Diyos natin, alam na niya ang hinaharap. At ang sabi niya, He is in full control. And everything will be fine. Ang dapat lang natin gawin is to put our full trust and faith in Him, our obedience to Him. In this assurance, we find peace and confidence. We are reminded that our lives are in the hands of an all-powerful, all-knowing God who orchestrates everything for His glory and our good. Uulitin ko po kasi napakaganda po nito. In this assurance, we find peace and confidence. We are reminded that our lives are in the hands of an all-powerful, all-knowing God who orchestrates everything for His glory and our good. Napatunayan na po ito ng Diyos noon, di ba? At gagawin niya ulit yan sa atin ngayon. At ipapakita niya sa kinabukasan, sa hinaharap pa. Let us go back to the stories we've read in the Bible. Di ba? Lahat ng yan, nangyari na eh. Pinakita na ng Panginoon na He is in full control. Tapos sa ngayon, yung mga testimonies natin in the present, yan ay mga magpapatunay na kung ano man yung hinaharap, kung ano man yung sa future, kahit unknown pa yan or uncertain, wala tayong dapat ikabahala. We need to, sabi nga sa theme ninyo ngayon, di ba, fear not, right? This gave us all the assurance that in the end, everything would be fine. Di ba? Amen? So first po, the sovereignty of God. Second point is Christ's Great Commission. Ayan. Our mission, di ba, sa Acts 1:8, it is directly tied to Jesus Christ's Great Commission sa Matthew 28:18-20. At nakasaad dyan, all authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Una natin na pag-aralan dito is yung the authority of Christ. Si Jesus, He begins His commission by declaring His authority. All authority in heaven and on earth has been given to me. This is a crucial point.
Our mission is not based on our own strength or wisdom, but on the authority of Christ himself. He has the ultimate power and control over all things, and it is under this authority that we are sent out. Sa John 17:2, John chapter 17 verse 2, sabi, "For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him." Because Jesus holds all authority, we can move forward confidently, knowing that He has the power to back His commands and support us in our endeavors. Pakibanggit naman natin yung word niya, confidently. Okay, confidently, di ba? Tayo sa mga trabaho natin, di ba? Pag merong isang tao na nag-utos sa atin or merong ipinapagawa sa atin, ano ba dapat ikaw as a person na nabigyan ng directive or napag-utusan, anong yung unang-una na i-consider mo? 'Di ba? First is that yung tao ba na nag-utos sa akin nito is merong authority or wala? Pag alam mo na merong authority, 'di ba, hindi ka natatakot na gagawin 'yun. Kasi alam mo na merong authority yung nag-utos sa akin eh, 'di ba? So just like ganyan kung sa isang presidente or sa hari, how much more kung ang authority kung yung authority ng the Great Commission or yung paghahayo natin, pag-share natin, pag-witness natin is nanggagaling pa kay Jesus, 'di ba? So dapat wala talaga tayong ikatakot. Wala dapat tayo talagang ipangamba. And I am really talagang na-amaze talaga ako dun sa ipinakita kanina ni Angie doon yung sa plano ninyo sa how organized yung ninyo doon sa pagwi-witness. Yung meron kayong sa ganitong area, tapos next naman is ganito. So praise God, praise sa mga buhay sa leadership and sa congregation ng FCC Dubai. And then second, 'di ba yun yung authority of Christ? Second, the command to go and make disciples. Jesus commands us to go and make disciples to all nations. So alam naman natin, ilang beses na natin napakinggan itong somewhat theme ng sermon natin, yung mensahe natin sa gabing ito, di ba? Alam natin na itong command na ito ng Panginoon is not passive, di ba? But it is an active instruction. We are to take the initiative. So meron dapat intentional ito, stepping out of our comfort zones to reach people everywhere. Kaya nakakatuwa yung ikinuwento kanina ni Ate Beth, di ba? Na inappropriate niya pa, di ba, yung pagkakataon na yun. Kasi nga, meron siyang pangamba na hindi siya makakasali dun sa plan ninyo na evangelism or witnessing. Pero the Lord has given her the opportunity to do it in a different way. And yun naman is clean up agad ni Ate Beth yung opportunity na yun. So hindi siya yung pasway-sway lang, di ba? Kundi active, intentional talaga yung ginawa ni Ate Beth. This command emphasizes the global scope of our mission. It is not limited to our immediate surroundings. Kaya yun, maganda yun, yung inano nyo kanina, hindi lang siya limited dyan sa city, within Dubai City, kundi sa iba't ibang places pa, lalong-lalo na yung medyo, hindi naman remote, hindi, yung medyo distant, di ba? Yung doon na sa bandang south, or even Abu Dhabi banda. But it extends to the entire world, and yung sinabi natin dito na it extends to the entire world, hindi lang, it's not necessarily that we have to go out and go to those very far places, di ba? Kundi may mga tao na in UAE, di ba? Ilang nationalities ang nandito. So parang abot na rin natin yung mga malalayong lugar. Sa Romans 10:14-15, Romans chapter 10 verses 14-15, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? And how can anyone preach unless they are sent?
Ayan. So kailangan talaga natin kumilos. 'Di ba? We need to be intentional. We need to take the initiative. Our mission is to ensure that everyone has the opportunity to hear the gospel, understand it, and become followers of Christ. This involves teaching, baptizing, and guiding new believers in their faith journey. And I would just like to add here na there are so many ways in effective Christian witnessing. Tandaan natin ito ha, yung sasabihin ko ngayon. People may respond, people may respond to how they see us in our actions. People may respond to how they hear us from our reactions. Tandaan natin yan. So hindi lamang po na nag-take tayo ng initiative to share, to witness, kundi tayo mismo, 'di ba? 'Di ba nga tayo ang salt and light eh. Kung ano yung nakikita sa atin, people can respond to that. Kung ano yung actions na nakikita nila sa atin at kung ano yung mga words na naririnig nila sa atin, they may also respond to that. Ang tanong is that favorable response ba yun or hindi? Ayan, di ba? Amen? And lastly, sa Christ's Great Commission, the assurance of Christ's presence. The assurance of Christ's presence. Jesus ends his commission with a powerful promise. And surely I am with you always to the very end of the age. This assurance is vital for our bold missions. We are not alone in our efforts. Jesus himself is with us every step of the way, providing guidance, strength, and encouragement. Sa Hebrews 13:5-6, Hebrews 13:5-6, sabi, never will I leave you, never will I forsake you. So we say with confidence, the Lord is my helper, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? This promise of Jesus' presence gives us the confidence to face any challenge, knowing that He is there to support and empower us. No matter how unpredictable the world may be, we can move forward with the certainty that our Savior is with us. Alam natin na yung pag-i-evangelize, pagbabahagi ng salita, Christian witnessing, or even, yung pag-outreach, yung pag-church planting, it is not easy at all, di ba? It requires resources, manpower, money, lesson materials, prayers, a lot of prayers actually, encouragement from the congregation at marami pang iba. And most of the times, you will climb mountains in order to secure these resources. I don't want to elaborate it, pero alam niyo na kung ano ibig sabihin yan, di ba? Pero Jesus will never allow anything or anyone to hinder His cause. Jesus will never allow anything or anyone to hinder His cause. He will replace all pain with comfort and all sorrows with unspeakable joy. Amen? Ayan. So lastly, bibilisan na lang natin kasi may sa time natin. First is that the sovereignty of God. Second, Christ's Great Commission. And lastly, the power of the Holy Spirit. Acts 1:8 emphasizes the power we receive from the Holy Spirit. This power is not merely for personal edification, but for a purpose much greater, to be witnesses of Christ to the ends of the earth. The Holy Spirit empowers us to speak boldly, live righteously, and perform the task God has set before us. John 14:26. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. The Holy Spirit equips us with the necessary tools, wisdom, courage, strength, and the words to say to carry out our mission. Alam mo, this is really very true dahil testimony namin ito sa Fujairah. Yung pag-outreach namin sa Fujairah. Alam niyo ba kung paano inorchestrate, kung paano winave ng Panginoon with the help of the Holy Spirit yung gawain doon.
kung maalala ninyo, I don't know kung ano ninyo, ang leader ang leader ng TM Fujairah before is si Brother Jeffrey Arojado, kilala namin yun si Jeff, di ba? And then si Jeff, after that nag-focus muna siya sa praise and worship here in Abu Dhabi. So ang pumalit kay Jeff is si Sis Angie Baligwat. Siya ang naging head ng TM Fujairah. So at that moment nung merong transition, kumbaga hindi mo pa maintindihan, hindi mo pa talaga alam. But then, kapag nandun ka na pala talaga sa gawain ng Panginoon, malalaman mo lang talaga na lahat pala prepare na talaga ng Panginoon. Prepare na ng Holy Spirit. Kasi nung una, medyo nagkaroon din kami ng discouragement, of course, kasi nga sa pag-share nyo sa mga tao, di ba, merong iba ayaw kasi busy. Kumbaga it was really a tough task. And then, what we did is that we prayed to the Holy Spirit na i-lead tayo sa mga tamang tao. And then, I will just cut the story short, the rest is history, na yung tao na napuntahan namin sa isang ukay-ukay doon sa Fujairah, yung staff doon is taga barangay nila Angie. At yung kapatid niya, siya ang nag-refer sa kapatid niya, okay, doon kayo mag-start ng BS sa kapatid ko. Di ba? So, just amazing. Diba, napaka-amazing talaga ng Panginoon na just imagine, hindi mo alam na bakit kaya si Angie ang na-assign dito or naging leader namin sa TM Fujairah. Yun pala is that prepare na lahat ng Panginoon. Yung tao na gagamitin niya, yung pamamahay na pasisimulan doon, we need na prepare na lahat yun ng Panginoon. So glory to God. That's our personal testimony kung gaano ka-powerful ang Holy Spirit. Siya talaga ang tunay na protector natin at leader. Every time na meron tayong gawing Operation Go or meron tayong Christian witnessing or outreach, di ba? We always need to remember that the Holy Spirit is our leader. Yan ang lagi nating tandaan. And to conclude this, our mission can seem daunting, especially in a world that is constantly changing and often hostile to the message of Christ. But we are called to step forward in faith, not fear. 2 Timothy 1:7 reassures us, for God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Fear can paralyze us, but faith in God's sovereignty, obedience in Christ's commission, and reliance on the Holy Spirit empowers us to move forward. Let us all be inspired to step confidently into our mission. Our world may be unpredictable, but our God is unchanging and all-powerful. He calls us to be His witnesses, equipped with His Spirit, assured of His control, and emboldened by His love. FCC, prayer warriors, fear not, for God is with us. Let us go forth and make His name known from our local communities to the ends of the earth. To God be the glory. Amen. Praise God. Yun nga po na isang pagpapala na marinig ang ating kapatid na si Elder Mark. At ma-update tayo sa kalagayan ng Tent Makers Ministry, yung mga nangyayari. In a way, updated naman tayo, pero to hear the testimonies from them, from Elder Mark, is talagang amazing. Kumbaga, yun yung nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy. Kumbaga, yun yung mag-i-inspire sa atin. Nagawin naman yung part natin dito sa parte na to ng mundo. Amen. So, salamat sa Panginoon na tunay na kagalakan na makasama ka namin, Elder Mark. Salamat sa buhay mo. Salamat sa mensahe na dinala mo sa amin na pinapahatid sa iyo ng Panginoon. At dahil dyan, mga kapatid, tayo po ay magtapos sa panalangin. Let us pray. Lord God, salamat sa gabing ito na muli, Lord, kami yung pinagsama-sama. Salamat, Lord, sa
Patuloy mong pangungusap sa amin. Salamat, Lord, sa mga panalangin na nasambit, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga testimony, Lord God, na naibahagi sa gabi na ito. Tunay nga po, Lord, na napakabuti mo. Nakikita namin yung pagkilos mo sa bawat buhay, Lord God, sa bawat gawain, Panginoon, sa bawat lugar. Tunay nga po na ang kabutihan mo knows no boundaries, Panginoon. Salamat po, Lord, sa patuloy mong pagkilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga pamilya, sa aming simbahan, Panginoon, at sa aming kanya-kanyang sitwasyon, Panginoon. Kaya naman, Lord, patuloy namin kinukumit sa iyo yung mga mensahe, Lord, na naipahayag ngayong gabi. Hindi ko po't dalangin, Lord, na nawa. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na maisagawa yung mga bagay na nais mo na gawin namin, Panginoon, for your glory, Lord God. Continue to lead us, Panginoon, by your Holy Spirit, Lord God, sa lahat ng aming gagawin. Lalo tigit, Lord, sa mga gawain ng iyong simbahan, Panginoon, FCC Dubai for this whole month, Panginoon. Patuloy mo kami pangunahan, Panginoon. Patuloy, Lord, nawa yung mga narinig namin na testimony, Panginoon, na patotoo from net makers, Panginoon, ay magbibigay sa amin, Panginoon, na inspirasyon, na motivasyon, Panginoon, na Lord, gawin namin yung aming makakaya, Panginoon, gawin namin yung aming parte, pagkat, Lord, ikaw ay kasama namin, Panginoon. Patuloy namin, Lord, kinukomit sa iyo ang bawat isa, Panginoon, sa mga araw po na magdadaan, Panginoon, patuloy na yung pag-iingat mo, pagsama mo, Panginoon, ay patuloy, Lord, na maranasan po ng iyong mga anak, Panginoon. Dalayan ko po, Lord, na minsan pa, Panginoon, patuloy mong pagpalain ng bawat isa, Panginoon, sa pagtataas po ng aking mga kamay, Lord God, patuloy mo itong pakabanalin, Panginoon, at padaluyin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagpapala. Sagapin po natin ang benediksyon. May the grace of the Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Meron po tayong breakout room. Mag-stay po tayo at mag-share tayo ng ating mga insights, yung ating mga narinig at magpanalanginan. God bless everyone. See you on Saturday.